Si Miggy at ang bantay sa dilim. Laging sinasabi ng matatanda, kapag tahimik ang aso, ibig sabihin ay payapa ang paligid. Pero paano kung tahimik siya dahil may nakikita siyang hindi mo dapat makita? Si Miggy, ang aso ko, matagal na naming kasama. Mabait siya, laging nakangiti, kahit hirap na siyang tumayo dahil sa aksidente nun. Gabi-gabi sinasanay ko siyang lumabas sa bakuran para makalanghap ng hangin. Karaniwan, masaya siya, pero isang gabi, iba ang ikinilos niya. Habang hawak ko ang tali niya, huminto siya sa tapat ng puno ng mangga. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya umupo. Nakatingin lang siya sa dilim. Sinubukan ko siyang hilahin. Wala. Para siyang nakapako. At saka ko narinig, isang mahinang pagbulong mula sa kadiliman. Isang tinig na parang babae na tinatawag ang pangalan ko. Kinabukasan, sinubukan ko ulit. Naglakad kami sa parehong daan. Pagdating sa puno, pareho ang nangyari. Si Miggy nakatingin sa dilim, nanginginig, pero ngayon hindi lang siya nakatitig. Tahol siya ng tahol hanggang sa bigla siyang huminto. At doon ko nakita. Sa lilim ng puno, may nakatayong babae. Mahaba ang buhok, nakalugay, puting-puti ang suot. Hindi gumagalaw. Hindi rin ako nilingon. Pero ramdam ko, nakatingin siya sa amin. Pag-uwi namin, hindi mapakali si Miggy. Kahit sa loob ng bahay, nakapwesto siya sa pinto. Nakatingin siya sa labas, tahimik. Minsan, umuungol siya ng mahina, parang may kaaway. Hanggang isang gabi, nagising ako dahil may narinig akong mga yapak. Mabigat. Mabagal. Bumaba ako sa sala at doon ko nakita si Miggy. Nakatayo siya pero hindi nakatingin sa akin. Nakatitig siya sa bintana. Dahan-dahan kong nilapitan at sa gilid ng mata ko may aninong dumaan sa labas. Kinabukasan, tinanong ko ang isang kapitbahay. Sabi niya, dati raw, may babae na nakatira malapit sa puno ng mangga. Isang gabi nabundol siya ng tricycle at hindi na umuwi. Hanggang ngayon daw may nagpaparamdam sa lugar na yon. Pagbalik ko sa bahay, lalo lang lumala. Gabi-gabi naririnig ko na si Miggy umuungol, humahabol sa wala. Minsan parang may sumusunod sa akin. Kapag nakatalikod ako, mararamdaman kong may malamig na hangin. At sa salamin ng bintana, minsan may nakikita akong anino, nakatayo sa tabi namin. Pero ito ang nakakatakot. Hindi ako ang tinitingnan, si Miggy. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Habang nasa kwarto ako, narinig kong tumahol ng malakas si Miggy. Halos mabaliw siya sa tahol. Pagbaba ko, nakita kong nakaharap siya sa pinto, nakatayo kahit hirap. Binuksan ko ang pinto para silipin kung ano ang nasa labas. Maliwanag ang buwan, tahimik ang kalsada. Pero doon sa ilalim ng poste, nakita ko na naman siya. Yung babae. Ngayon nakangiti na, dahan-dahan siyang lumapit. Hinila ko si Miggy pero hindi siya gumalaw. Nakatingin lang siya at para bang may gustong sabihin sa akin. At doon ko narinig, hindi mula sa babae, hindi rin mula sa akin, kundi mula kay Miggy mismo. Isang tinig, maliit, mahina pero malinaw. Tumakbo ka? At paglingon ko muli, wala na ang babae. Pero bukas na ang pinto ng bahay. At hanggang ngayon hindi ko alam kung sino ang nagbukas. Kaya kung may aso ka at tumahol siya sa dilim ng walang dahilan, huwag mong isipin na wala lang iyon. Baka may nakikita siyang ayaw mong makita. At baka hindi na kayo nag-iisa.